Ang buhay po ba natin ay saan magtatapos? Mahinang nilalang po ba talaga ang mga dukha? At ang mga mayayaman at makapangyarihan ng mga malalakas na nilikha? Kapag tinatanaw ng mahirap ang hinaharap, parang ang labo. Meron pang ang kasabihan na ang hirapaan niya kapag ipinanganak ang mahirap. Pero sa mga mayayaman ay iba naman, laging may umagang naghihintay. Yun daw mga mindset ng mga nagtatagumpay. At ang mga nagsisikap, ang daming idea na makikita at mababasa, mapapakinggan na pwedeng gawin at nakakalito. Kaya lang ang problema naman sikap ka ng sikap na maabot ang iyong mga pinapangarap, pero ang tagal, nakakainip, hindi po ba? Hindi tayo kontra po sa pag-asenso. Ang napapag-isip-isip natin mga kababayan parang wala naman kasing matatawag na mayaman kung walang mahirap. At walang mahirap kung walang mayaman. Ang naitatanong lang natin mga kababayan ay paano kaya natin makukuha po yung maunlad at mayaman na pamumuhay na may totoong kasiyahan? Kasi may ganito hong kasabihan aanhin mo anya ang bahay na bato kung ang mga nakatira ay kwago. Mas mabuti pa anyang bahay kubo basta't ang nakatira ay tao. Pamilyar po kayo siguro sa ganyang kasabihan po. Alam niyo po sa mundo kasi ngayon, kung yaman at karangyaan ang usapan, sa karaniwan ng mga tao ay nagiging kwago. Kwago ang pag-uugali nito. Tila mo isang mandaragit na matalimang mga kuko at walang awang sinasakmal ang mga nabibiktima nito. Walang patawad. Hindi po natin nilalahat, pero karaniwan po sa tao kapag yaman nahuhulog po sa kayabangan, nahulog sa pagkasakim, lahat halos ay inaangkin. Hindi po natin sinasabing masama ang yumaman. Ang sinasabi natin dito ay tamang pagkakamit ng kayamanan. Kahit ikaw nadukha, anong iyong magagawa? Habang buhay, pakukulong ka ba sa kahirapan? Hindi pwedeng wala tayong gagawin. Hindi laging solusyon na tiisin natin kung lagi tayong kinakapos sa pagkain. Una pong ayusin ng kaisipan. Punuin natin ito ng mga positibong karunungan. Kung saan merong mabuting diskarte, doon tayo uunlad, matalinong paggawa na hindi nang gugulang ng lalamang, yun ang kailangan. Tapos, habang nasa proseso ng tagumpay, pagtitiis ang kailangan. Sa tuwing parang susuko, isaisip na konting tiis na lang kahit abutin ng kaitagal. Basta't umuusad at gumagalaw. Isipin mong sa daan ng pagsisikap, kung nakaranas ng kahirapan, kagipitan, kaapihan o anumang mga pangyayari na halos magpapawasak ng iyong kalooban, darating din ang panahon ng tagumpay. At lahat ng naging karanasan, magiging isang kwento habang ikaw ay ini-interview para makapag-angat at maka-inspired ng ibang tao. Kaya tumindig ka, humakbang. Hindi pwedeng hindi gagawa ng paraan. Kapag pagod na at halos kalooban mo'y nakahandusay,
bigat na bigat at wala nang makaya. Ang Diyos na ating Ama, siya ang pinakaimportanteng solusyon sa lahat ng ating problema. Nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. Ang tunay na kayamanan ay walang kasamang kabalisahan.